Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung bakit ka dapat maghintay sa Diyos o States of Jesus. At ang ating Bible verse ay mula sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Sa ating mababasa na verse ay napakahalaga ito dahil pinapakita nito ang dalawang estado ni Jesus, ang kanyang humilitation at ang kanyang exaltation. Kagaya na sinasabi sa ating Bible verse ngayong araw, si Jesus, bagamat siya ay tunay na Diyos, ay pinili pa rin niyang magpakababa. Sumunod sa batas, magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. At dahil sa kanyang pagpapakumbaba, siya rin ay pinarangalan, itinaas at binigyan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Kaya ngayon mga kapatid ay meron tayong mga ilang importanteng aral na pwede natin makuha mula sa verse na ito. Unang-una na dito ay Jesus is the perfect example of humility. Ang ating titignan, ang buhay ni Jesus, makikita natin na kahit siya ang anak ng Diyos, hindi siya nagmataas. Hindi niya inangkin ang kanyang karapatan bilang Diyos, kundi pinili niyang maging katulad ng tao, maglingkod at magsakripisyo. Ibig sabihin, kung gusto nating sundin ang tunay na halimbawa ng kababaang loob, walang mas hihigit pa kay Jesus. Dahil minsan sa atin, konting bagay lamang na magawa natin ay gusto natin ng recognition o papuri sa ibang tao. Pero si Jesus, kahit siya ay higit sa lahat, ay pinili niyang maglingkod ng tahimik at tapat sa ating Panginoon. Ikalawa, Jesus calls us to follow His example. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang ginawa ni Jesus, kundi kung paano niya tayo tinatawagan para gawin din ito. Tinatawag niya tayo maging mapagkumbaba, maging handang maghintay sa tamang oras at huwag magmadali para lang sa sariling kapakanan. Tulad ni Jesus na naghintay sa plano ng Diyos mula sa kanyang pagdurusa hanggang sa kanyang pagkabuhay na muli at pag-akyat sa langit. Ganun din dapat tayo dahil madalas gusto natin ng mabilisang sagot, instant success at instant recognition. Pero ang tunay na pagpapalay dumarating sa mga marunong maghintay sa Diyos. At panghuli, Jesus wants us to embrace His humility. Hindi lang basta-basta surface level na kababaang loob, kundi isang lifestyle. Ibig sabihin, hindi lamang tayo nagiging humble kapag may nanonood, kundi pati sa mga simpleng bagay sa ating pamilya, kaibigan o kahit sa school at trabaho. Ang tunay na humility ay nakikita sa puso at sa gawa. Kapag natutunan nating i-embrace ang humility ni Jesus, mas magiging handa tayo para sa exaltation na ibibigay din niya sa ating sa tamang panahon. Lagi nating tandaan na he who humbles himself will be exalted. At dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.